Dahil si Leandro po talaga ang mahal ko. Sabi ko habang nakaluhod sa harapan nilang lahat. Parang unti-unting nadurog ang puso ko nang makita ang reaksyon sa kanilang mga mukha. Hindi man sila nakapagsalita agad, bakas naman sa itsura nila na hindi sila makapaniwala sa sinabi ko. Malaking kataksilan din ang ginawa mo. Narinig kong sigaw ni Natasha. Natasha, wala ka sa lugar para sabihin yan. Wala kaming ginagawang masama ni Carmelita. Suway naman ni Leandro kay Natasha. Magsitigil kayo. Suway naman ni Kapitan Flores sa mga anak niya. Nagulat kami nang bigla din siyang lumuhod sa harapan ni Don Alejandro at Don Mariano. Ipagpaumanhin niyo po ang pagkakasungkot ng aking mga anak. Ngunit naniniwala po ako na walang kasalanan si Helena at Leandro. Di pinsan ni Kapitan Flores. Napapikit naman sa galit si Don Alejandro. Magsasalita pa sana si Leandro pero agad siyang sinuway ni Kapitan Flores. Hindi na mahalaga kung sino pa ang may kasalanan ng lahat ng to. Ang malinaw sa lahat ay hindi na matutuloy ang kasal at hindi na kailanman magkakaroon ng ugnayan ang pamilya Montecarlo sa pamilya Alfonso. Galit na sabi ni Don Mariano. Napatingin naman kaming lahat sa kanya. Napaluhod na rin si Ina sa harapan ng gobernador ng San Alfonso at sunod na lumuhod din si Doña Juanita. Mariano, huwag kang padalos-dalos sa iyong desisyon. Maaari pa nating ayusin ang gulong ito. Pakiusap ni Doña Juanita sa asawa niya. Nakita ko namang pinipilit ni Ina na lumuhod at magmakaawa si ama kay Don Mariano. Pero matigas ang ulo ni Don Alejandro. Ayaw niyang lumuhod sa harapan ni Don Mariano. Ang anak mo ang nakitang may kalaguyong iba. Labis kong pagsisisihan ang maikasal ang anak kong si Carmelita sa taksil mong anak. Galit na sigaw ni ama kay Don Mariano. Sinuway siya ni Ina at nila Maria at Josefina pero hindi nagpaawat si ama. Wala kang karapatang pagsabihan ako ng ganyan. Baka nakakalimutan mo kung sino ang pinuno ng bayang ito. Galit na sagot naman ni Don Mariano. Napansin ko na biglang namula sa galit yung mukha ni ama. Sisigawan sana niya si Don Mariano pero bigla siyang napatigil at napahawak sa puso niya. Mahal, anong nangyari sa'yo? Nagpapanik na sigaw ni Ina. Agad naman kaming napatayo nila Maria at Josefina at tinulungan naming alalayan si ama na ngayon ay hindi na makahinga. Inaatake sa puso ang inyong ama. Tumawag kayo ng doktor. Sigaw ni Ina at agad namang tumakbo si Josefina kasama si Teresita upang tumawag ng doktor. Lalapit sana si Juanito para tulungan si ama pero pinigilan siya ni Don Mariano. Lumapit din si Leandro. Iniutos naman ni Kapitan Flores sa kanyang mga gwardiya personal na buhatin si Don Alejandro pasakay sa kalisa at dalhin sa pinakamalapit na gamutan sa bayan. Samantalang napatulala lang ako. Hindi ako makagalaw. Parang ang bilis ng lahat ng pangyayari. Parang kahapon lang masaya at maayos ang lahat pero ngayon sa isang iglap lang, nagbago na ang lahat. Napatingin ako kay Juanito. Hila-hila siya ngayon ni Don Mariano at Sergio pasakay ng kalisa. Pero bago siya makasakay nakita kong lumingon muna siya sa akin. Nagtama ang mga mata namin. At sa pagkakataong iyon, nakakalungkot isipin na tapos na ang lahat sa amin. Pagdating sa bahay, agad kaming sinalubong ng isang doktor at tiningnan ang kalagayan ni ama. Hindi na rin natuloy ang handaan sa bahay dahil masama ang pakiramdam ni Don Alejandro at wala nang gana ang lahat na magsaya sa kabila ng gulong kinasangkutan namin kanina. Iniuwi na lang ng mga trabahador at kasambahay ang mga ulam na niluto para hindi mapanis. Carmelita, may nais akong itanong sa iyo.
Narinig kong sabi ni Maria, nandito kami ngayong tatlo sa labas ng kwarto nila ama at ina dahil hindi pa kami pwedeng pumasok sa loob. Alam kong ginahilan mo na sa akin noon na si Leandro ang dahilan kung bakit ayaw mong ikasal kay Juanito. Hindi ba dapat ay maging masaya ka dahil hindi na matutuloy ang kasal nyo? Tanong ni Maria. Napayo ko na lang ako. Ayokong makita niya ang tunay na nararamdaman ko. Tama si Maria. Di ba dapat maging masaya ako dahil hindi na matutuloy ang kasal? Pero bakit ganon? Hindi ko matanggap na hindi ko na makikita at makakasama si Juanito kahit kailan ko gusto. Magsasalita na sana ako, kaso nagulat ako nang makita si Madam Olivia na naglalakad papunta sa amin. Napabaw naman kaming tatlo sa kanya. Madam Olivia, gabi na po. Hindi na natapos ni Josefina ang sasabihin niya kasi biglang nagsalita si Madam Olivia. Gusto kong makausap si Carmelita. Maaari niyo ba kaming iwanan saglit? Sabi ni Madam Olivia. Napatango naman sa kanya si Maria at Josefina at umalis na sila. Pagkakita ko kay Madam Olivia, hindi ko alam pero bigla na lang ako napaiyak. Ang mga luhang pinipigil ko kanina ay tuluyan nang bumuhos. Lumapit naman si Madam Olivia sa akin at hinawi niya ang buhok ko at pinunasan din niya ang luha ko. Kailangan mong maging matibay, Carmelita. Sa pagkakataong ito, hindi lang si Juanito ang kailangan mong protektahan. Kailangan ka na rin ng iyong pamilya. Sabi ni Madam Olivia. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang labis na pag-aalala. Ano pong ibig niyong sabihin? Hikbi ko. Ang sakit na ng puso at mga mata ko sa kakaiyak. Hinawakan naman ni Madam Olivia ang magkabilang balikat ko at tiningnan ako ng diretso sa mata. Tandaan mo na hindi ibig sabihin na hindi na matutuloy ang kasal niyo ni Juanito ay wala na sa panganib ang buhay niya. Ang pagkamatay ni Juanito ay nangyari sa mismong araw ng kasal nila ni Carmelita. At kahit hindi matuloy ang kasal, nangangahulugan ito na nasa panganib pa rin ang buhay niya hanggat hindi nabubunyag kung sino ang nasa likod ng pagkamatay niya. Paliwanag ni Madam Olivia. Napatigil ako sa pag-iyak dahil sa narinig ko. Parang biglang tumigil ang tibok ng puso ko. Hindi pwede. Nasa panganib pa rin si Juanito. Kinabukasan, hindi ako nakatulog ng maayos nung gabi. Kaya tumambay na lang ako sa tapat ng pinto ng kwarto nila ama at ina. Baka sakaling lumabas na sila. Pero 7 AM na, hindi pa rin bumubukas ang pinto. Carmelita, anong ginagawa mo dyan? Nagtatakang tanong ni Josefina at may dala siyang pagkain para kay ama. Napatayo naman ako bigla at sinalubong si Josefina. Pwede bang ako na lang ang magdala niyan sa loob? Tanong ko sa kanya. Napaisip naman si Josefina pero inabot din niya sa akin yung pagkain. Siguraduhin mong humingi ka ng tawad kay ama at pagaanin mo ang bigat ng puso niya. Bilin sa akin ni Josefina at nginitian niya ako ng bahagya. Kinuha ko naman na sa kanya yung tray ng pagkain at kumatok na ako sa kwarto nila. Bukas iyan. Narinig kong sabi ni ina. Agad ko namang binuksan yung pinto. Nakita kong nakaupo na si ama sa kama habang hinihilot ni ina ang ulo niya. Carmelita, ikaw pala. Halika dalhin mo na rito ang pagkain ng iyong ama. Sabi ni ina. Dahan-dahan ko namang binuksan yung pinto at naglakad papasok. Nakangiti sa akin si ina para bang sinasabi niya na naiintindihan kita anak. Samantalang nakapikit lang si ama pero alam kong alam niya na nandito ako ngayon sa loob ng kwarto nila. Ilalapag ko na sana yung tray ng pagkain sa misa na nasa tabi ng kama nila nang biglang magsalita si ama. Lumabas ka rito.
Ayoko munang makita ang pagmumukha mo. Utos niya at dahil doon, hindi ko sinasadyang mabitawan yung tray at nahulog yung plato sa sahig, kasabay nun ang pagkalat din ng pagkain sa lapag. Agad akong napaluhod sa harapan ni ama. Patawad po, hindi ko po sinasadya. Pagmamakaawa ko. Nakita ko namang napakunot yung kilay ni ama habang nakapikit pa din siya dahil sa galit. Carmelita anak, narinig kong sabi ni ina tapos tumakbo siya papunta sa akin. Baka masugatan ka sa bubog. Dagdag pa niya at pilit niya akong pinapatayo. Ama, patawarin niyo po ako. Patawad po kung nagawa kong putulin ng kasal. Pagsusumamo ko pa, naramdaman ko namang hinawakan ni ina ang likod ko at pinapatahan na niya ako. Huwag ka nang umiyak anak, kakausapin ko ang iyong ama para sa'yo. Bulong niya sa akin. Lumabas ka na. Sigaw pa ni ama. Wala naman akong nagawa kundi sundin ang utos niya. Alam kong galit pa din siya pero umaasa pa din ako na mapapatawad niya ako. Magtatanghalian na pero wala pa akong ganang kumain. Nagkulong lang ako sa kwarto. Pero ilang saglit lang, biglang pumasok si Teresita sa kwarto ko at may dala-dala siyang pagkain. Binibini, kumain na po muna kayo. Hindi rin po kayo nag-almusal kanina. Sabi ni Teresita pagkatapos inilapag na niya yung sinigang at kanin. Nadala niya sa mesa na nasa tabi ng kama ko. Wala akong gana. Sagot ko na lang at nagtaklob ako ng kumot. Binibini, may dapat po kayong malaman. Narinig kong sabi ni Teresita. Napaupo naman ako at tiningnan siya. Ano yon? Tanong ko. Nakikita ko ngayon yung sarili ko sa salamin na nasa likod ni Teresita. Mukha na akong ermitan niya. Pero kailangan nyo po munang kumain bago ko sabihin ang importanteng balita na dapat nyong malaman. Sabi pa niya. Sabihin mo na dali. Reklamo ko pero umiling-iling lang siya at tinuro niya yung pagkaing nasa tabi ko. Magrereklamo sana ako kaso mukhang hindi niya talaga sasabihin hanggat hindi ko kinakain yung dala niyang pagkain. At dahil doon, kinuha ko na yung pagkain at agad inubos yun. Nakita ko namang napangiti si Teresita dahil naisahan niya ako. Pero wala na akong pake. Gusto kong malaman kung ano yung balitang dala niya. Halos 5 minuto lang ang lumipas at naubos ko agad yung pagkaing dala niya. Ayan na, dali, sabihin mo na. Sabi ko pa. Kinuha naman ni Teresita yung plato at baso na pinagkainan ko at inilagay yun sa tray. Gosh, pinagtripan niya lang ba ako? Magrereklamo sana ako kaso bigla siyang tumabi sa akin at bumulong. Nabalitaan ko po na pupunta sa Madrid mamayang gabi sina Binibining Helena at Natasha. Bulong niya. Nanlaki naman yung mga mata ko dahil sa nalaman ko. Ano? Tatakasan nila ako? At dahil sa inis agad akong napabangon at diri-diritsong lumabas ng kwarto. Agad naman humabol sa akin si Teresita. Binibini, saglit lang po, sasama ako. Narinig kong sabi ni Teresita. Pinayagan naman kami ni ina lumabas dahil dinahilan ni Teresita na gusto ko raw makasanghap ng sariwang hangin at magmuni-muni.